na pinuntahan ni Lynette itong si Moira dahil oras na nga ng paniningil at gustong-gusto niyang makita ang pagbagsak nga nitong si Moira mula sa kulungan. Doon nga'y nasilayan niya itong si Moira. Tinititigan niya ito habang nakasuot na nga ng dilaw na t-shirt as criminal. At dito nga'y pinuna pa niya ang bago niyang haircut na inilantad na nga sa publiko dahil tinanggal ang kanyang wig nitong si Giselle. Butlangit ang hiya ni Moira sa kanyang sarili nang tingnan nga siya nitong si Lynette, ngunit wala na siyang magagawa at kailangan na niyang harapin ang katotohanan na mananatili na nga siya sa kulungan. Kung akala naman niya ang bibisita sa kanya ay ang kanyang abogado, feeling satisfied naman ang nararamdaman ni Lynette dito nung makita niya itong si Moira dahil sa dami-dami ng kasalanan na ginawa ni Moira at ngayon pa lang ito mapaparusahan at kulang na kulang pa nga ang buhay niya para ibayad sa kanyang mga kasalanan. Sa kabilang banda, ito nga si Annalyn ay humarang sa daanan nang makita ngang papapasok na nga itong si Zoe. Sinabi niya rito na hindi siya pwedeng pumasok at hindi na muna niya pwedeng lapitan ng kanyang ina dahil mapapahamak siya lalo't mainit nga sa press ang kanyang ina at maaaring madadamay nga siya sa intriga ng mga taga-press. Ngunit si Zoe ay kinasama pa ang pangingialam nga nitong si Annalyn. Sinabi niya rito na masyado daw siyang pakialamera. Palibhasa umano ay wala siya sa kanyang katayuan at hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya bilang isang anak na makikita nga ang ina na nasa kulungan. Asar na siya dito sa pangingialam ni Annalyn at sa galit nga niya sinabi ni Zoe na sana nga lang daw ang kanyang ina na lang na si Lynette ang nasa kulungan nang malaman niya kung ano ang pakiramdam. Hindi naman nakapagtimpi itong si Annalyn at nasampal nga niya itong si Zoe. Ang nais lang umano niya ay maprotektahan siya sa mga press. Hindi naman hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Nga namang hindi nagpapigil nga itong si Zoe. Pumasok talaga siya sa loob at nakita niya agad ang mga tao sa hagdanan, ang mga press na nag-aantay na makitang lumabas nga itong si Moira. At nang makita nga ang pagmumukha ni Zoe ay agad humarap ito sa kanya at agad na nga siyang pinalibutan. Mabuti na lamang at naroon nga itong si Doc Carlos at si Annalyn. Agad itong humarang at sinabing hindi pa siya pwedeng interviewin. Nakalayo ng konti itong si Zoe, ngunit hindi siya tumitigil hanggat hindi niya mapuntahan ng ganyang ina. Hanggang sa sinundan nga siya nitong si Doc Carlos at kinausap siya na maiging huwag na muna niyang puntahan ng kanyang ina dahil hindi pa yun ang tamang panahon sapagkat maaari nga rin siyang mapahamak dahil maraming mga press ang nag-aabang sa kanya roon. At siguradong madadamay siya at baka naman na malaman pa nila na itong si Zoe ay may kinalaman din sa pagka-aksidente nitong si Lolo Pepe. Nalulungkot si Zoe, humahagulgul sa iyak. Sinabi niya rito na hindi na pwedeng iwanan ang kanyang ina lalo't sa ganong sitwasyon. Kailangan umano siya ng kanyang ina. Ngayon, sa sobrang awa naman ni Carlos sa kanyang anak na si Zoe, ay niyakap nga niya ito at nang mabawasan ang lungkot na nararamdaman nitong si Zoe. Maya-maya pa nga ay naaktuhan naman sila na magkayakap nitong si Lynette. Malalaman din kaya ni Lynette na anak ni Carlos itong si Zoe, kaya ganoon na lamang sila ka-close sa isa't isa. Maririnig din kaya niya ang usapan ng dalawa at matutuklasan na nga kaya ni Lynette ang tunay na ugnayan ng dalawa. Iyan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.